ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Pero malinaw naman yung objective niya doon sa interview yung kay Tonyin. Balak niyang baguhin yung narrative. Gusto niya magpakita na siya ay empathic. No? Isa siyang willing magbago. Adjust. Tumanggap ng pagkakamali. Pero i-assert yung kanyang leadership. No? So binabago niya yung narrative, yung messaging. Pero hindi sapat yun eh. That's the form. Mahalaga yung substance. At doon pumapasok yung ano ba yung kanyang reform agenda na pinagsasabi niya during the Tucson at ano yung kanyang babaguhin sa kanyang gobyerno. Yun yung cabinet revamp. Kumbaga parang sinasabi niyo, Sek, parang ano lang to, PR stunt lang to. Kung wala yung cabinet revamp at kung wala yung reform agenda. So let's wait for that. that. Kaya nagkaroon nung usapin ng revamp. Na dapat sana ay isang bigay na lang. Dapat kasi ang revamp dramatic eh. Tatanggalin ko ganito, 15, 12 sa kabinete ko. Ito yung gagawin kong reforma, kaya ito yung ipapalit ko ng mga tao. Medyo kapos ng kaunti. Lalo na yung statement ni Bersamin na kaya sila tatanggalin dahil may issue ng inefficiency, incompetence, at saka corruption. Pero pwede silang mailagay sa ibang posisyon. Ba't mo pa sinabing corruption at saka inefficiency? Sabi niya perceptions, may mga perceptions. Which either be not true or not. Diba sabi niya? Siguro si dating Chief Justice Bersamin hindi sanay sa media. No, dapat turuan siya ni Ichu how to do a press conference. Messaging yan eh. Dapat hindi confusing yung messages mo, di ba? Dapat isa lang focus eh. Kung matalino yung reporter na nakapansin agad doon, makukorek agad yun. Ano ba siya ang gusto mo? Corrupt pala eh. Ba't yung ilalagay sa ibang posisyon? Oo, diba? Parang rewarded pa. Oo. Prof. Hindi mo na kailangan itanong yun eh. Alin? Which one? Daming tanong ito eh. Bakit ilalagay mo pa sa ibang pwesto? If you leave it hanging, kumbaga, hindi mo na kailangan i-memorize yan. But of course, to be blunt about it, dapat tanungin mo. No? Bakit ililipat mo pa? Meron ngang ugong ng korupsyon ng non-performance. Ang sinagot kanina, medyo maganda kay DNR Secretary Yulo. Kasi may perception na abroad siya nag-abroad eh. Di ba? Sabi niya gano'n. Kaya siya, out of the first batch na siya lang medyo natsugi. At talagang walang transfer. Pero meron ding tawag dito, padugto, merong PS yun eh, na baka pwedeng ma-appoint pa ulit. No? So, the same line as the other. Wala akong narinig kay Yulo. Basta narinig ko sabi ni... Ako, tanong ko lang, ano ba, effective ba to? Or tong... Alam mo, yung nagko-cover ako Malacanang, yung every January, parang automatic na sa amin, performance review. Kaya pagdating ng January, ayan na yung mga changes, cabinet changes. Nagsimula na siya, di ba, ng January, February. Di ba, dalawa yung natanggal na, di ba? Tapos March, meron natanggal. Kala ko tuloy-tuloy na yun eh. Ito, parang tama si Ronald eh, parang... Iba yung cabinet revamp, iba yung rigodon. Tatanggalin mo yung Secretary ng Energy dahil hindi niya maayos yung mga projects. Yung source ng energy at saka presyo. Di ba? Tapos ilalagay mo sa DNR. Anong kinalaman niya ron? No? Wala naman siyang track record doon. So dapat linawin, hindi sa revamp, hindi to rigodon. Musical chairs. Pero kung titingnan mo yung first batch na pinalitan, marami rito, if not all of them, medyo nag-fail sa... deliverables. Hindi lang, kung hindi yung imagery. Halimbawa, tahimik si Secretary Loizaga, tahimik si Popolotila, tahimik si... Ibig sabihin, hindi sila masyadong dinadala yung mensahe ng presidente. Halimbawa, si Secretary Manalo, medyo hindi ganun ka-aggressive sa West Philippine Sea. Diba? So, si Bonoan, ang iisipin mo, cabinet secretary ba siya? Pala. Di ba? Public Works. Mas mataas pa nga. Yung bridge nga, nag-collapse di ba yung bridge sa Sabela? So itong mga to, parang hindi nandoon sa frontline, wala sa kalsada, defending the president. Ibang usapin pa yung na-deliver ba nila yung kanilang mandate.